Tara, dalhin ko naman tayo sa isa sa mga paborito kong store, ang Dollar Store. At ito nga ang listahan ko, nilabas ko na. At ang nauna nga sa listahan ko ay itong sando, kaya naman itong maganda kong kaibigan ay namimili na. At habang siya'y namimili pa din, abay ang aking kamay ay di mapakali, kaya nga binidyohan ko muna yung mga soft drinks. Abay napagalitan niya ako at siya daw ay tulungan ko mamili, ay di ako'y may tinuro, ay di rin naman nakatulong at may kanto daw. Dapat daw ay bilog para swerte nga daw iyon. At nang makapili na nga kami ng sandok na bibilihin, sabi kay abay may bumbilya dito. Abay sabi baga naman sa akin ay hindi natin kailangan yan. Ang kailangan natin ay mantil. Halika rito. Alin bang mantil ang ating bibilhin dito? Parang mas maganda itong dilaw o yung purple. Tapos bumili na rin kami nga nitong pang construction yata itong kinukuha niya. Pero pwede na rin panlinis sa bahay. May mga din dito, basahan na kailangan bilihin ay di bumili na rin kami nito. At sa wakas nga ay napagdesisyonan niya na itong dilaw na mantel talaga ang kanyang gusto. Kumuha na nga rin siya nitong pandinis ng pintana ay mukhang siya'y alanganin pa kaya tinanong ko magkano ba yan ay sabi 4. At tingnan nyo naman at nakapagsukat pa man ng sombrero at nagmodel-model pa dyan. Kumuha na nga rin siya ng hanger at wala daw siyang sabitan ng kanyang damit. Ang aking inay pangiti-ngiti pa. Meron na rin pala dito mga panglinis sa bahay, mga chemical at kung ano-ano pa. Ay kami yata ay magtatayo ng cleaning company. Ay puro panlinis ang kinukuha. May Windex at kung ano-ano pa. Dito talaga sa Dollar Store ay makakakita pa ng mga abibili na mura lamang na halos lahat ng paninda ay andito na nga. Kaya naman talagang nakakatuwang mamili dito. Abay lahat ng kailangan ay naandito ay murang-mura pa. Saan ka pa? Meron panlinis ng oven, lahat. Meron ding mga Ziploc. Lahat ng mga mura dito ay halos dito mo mabibili. At bumili na nga rin pala kami ng panlinis ng toilet at paper towel. Halos lahat niya ay sabi ko ay bilihin na natin. Total ay naandito na nga rin tayo. Ay bilhin na natin lahat ng store. Bumili rin kami ng garbage bag dito. Tinatanong pa sa akin kung heavy duty daw ba ito. Eh sabi ko kung nakasulat ay heavy duty, eh di heavy duty yan. Abay ang akala yata ang heavy ay mabigat. At bumili na rin kami ng towel dito na panglinis. Sabi ay parang pangkuskus na daw ng katawan. Sabi ko hindi, basahan yan. Ay merong $5, meron ding $4. Depende sa texture. At ito nga, bumili rin kami ng magic eraser. Pinagtatalunan pa natin, anong ba dapat natin kunin? Itong may pangalan o itong wala? Eh sabi ko, kunin mo na pareho. At bibili nga rin pala kami nitong sponge. Sabi ko, yung maramihan na ang kunin mo. May sabi sa akin na yung maramihan daw ay maliliit. Ayaw daw niya yun. Ay talagang lagi kong kakontra itong aking kaibigang magandang ito. Saan pa kayo? Laging may kakontra, kaaway, kaibigan, lahat-lahat na. Nang kumukuha nga siya ng brush dito, ay sabi niya sa akin ay dalawa na ang kukunin ko at hindi tayo naghihiraman. Kumuha na rin siya ng pang-spray ay mukhang magtatayo talaga kami ng cleaning company. At mayroong mga baso-baso dito, mga Tupperware, kompleto na nga dito. Ayan, tingnan niyo, mura lang, $1.25. Lahat dito ay kompleto na. Naghahanap pa siya ng mga kawali yata. At tapos sa mga pangdinis, hindi pa rin talaga siya umaalis sa mga pangdinis. Ay mukhang talagang linya namin ang magkudkod. Ayan, pandinis ng banyo. Meron ding sunrocks, mga sabon, at kung ano-ano pa. At nandito nga kami sa bilihan ng pang-barbecue. Naghahanap kami ng pangdinis ng grill. So, parang sabi niya, meron yata dito. Pero itong nakuha ko, kulay asul na to, na pang brush sa grill. Sabi niya maganda siya kasi nga $1 lang. Meron ding napkin, may mga panggamit sa katawan, pag naliligo, at kung ano-ano. Kaya nga, pag minsan nagbabagahe kami, minsan dito kami bumibili kasi very, very affordable talaga siya. At marami ka talaga, makakamura ka talaga. Pero hindi rin lahat mura, minsan meron ding mahal. Naalala ko noon nung nagbagahe si inay, unang bagahe niya nung bagong dating siya dito. Na-shock ako, naka 500 kami, chocolate lang. Pero 2 cart naman na yun, isang box na bagahe na yun. Tuwa-tuwa naman yung mga nasa Pilipinas. At dito nga, meron nakita si inay, nagkukwento siya dito. Naalala namin, bumili kami ng inumin. Akala namin ay inumin siya na medyo may kaunting alcohol. Aba pa naman ay, yung pala ay pangligo sa katawan. Akala namin inumin, napakaganda ng lalagyan. Ayan, bumili na rin siya ng medyo pampaganda niya. Nagtitingin na siya ng mga brush dyan. Mahilig talaga to sa pampaganda eh. Tingnan nyo.
kung ano-anong anik-anik na tinitingnan. May suklay, sabi niya wala na akong suklay. Kaya pala yung buhok niya mukhang hindi nasusuklay. Tapos, may binili pa siya dito, yung ito daw salwal, sabi ni Inay, akin na lang tong salwal, bibilihin ko to, kasya naman sa akin. I wish na magkasya talaga sa kanya. At andito rin kami sa mga kitiks-kitiks, sinabihan ko pa nga sila na, huwag kayong bumili dyan at baka masira lamang ang kuko ninyo. Sabi niya, okay lang to kasi mura lang, oh. Mura talaga siya, pero yun yung quality, expect nyo na kapag mura ang bilihin, ang quality, medyo mura din. At ang inay nga ay mahilig din sa mga anik-anik, kaya nga bagay sila magkasamang dalawa dahil sa mga anik-anik na yan. At meron din mga tsokolate dito, tingnan nyo, kompleto ang mga chocolate, mga pagkain, mga biscuit, mga candy, lahat na nga naandito kaya hindi nyo na kailangan lumayo. At very, very affordable. It's very fun talaga na mamili dito sa dollar store kasi makakakita ka ng kung ano-ano yung mga pang-season, ayan mga pang-garden, mga pang-design sa bahay. Lahat na makikita mo dito na andito rin yung mga paborito ng pamangkin ko. May school supplies din dito, mga art craft, mga ganyan. Yung iba nga na naninegosyo, dito talaga sila pumupunta. Yung mga mahilig mag-DIY, dito sila pumupunta at dito sila bumibili kasi nga mura. Tapos ibebenta naman nila kasi nga sa negosyo nila. Pag gumagawa sila ng mga baso, gano'n na may customize, mga ganon. Yan, dito sila pumupunta. Kapag na birthday ng anak ko, hindi na ako umu-order. Dito na ako bumibili ng mga pang-design. Ako na bahala. Yung mga pambigay sa mga bata, dito ko rin binibili. Tinutuhog-tuhog ko lamang at masaya na sila doon. Mayroon niya akong isang kakilala na nagtanong sa akin, bakit daw ang hilig ko mamili dito sa dollar store? Simple lang, hindi naman ako mayaman eh. Praktikalidad lang. Kung anong kaya ng budget ko, yun lang. Bakit ko naman pipilitin ang sarili kong bumili ng mga mamahaling bagay kung hindi ko naman kaya? At saka talagang kuripot talaga ako simula pa noon. Bakit kailangan ko magkuripot? Siyempre, wala naman akong gagustusin, yun lang. Tapos, siyempre, bakit nga ba naandito yung mga ibang tao na namimili? Para makatipid, di ba? At saka, hindi lang din yun. Kasi, ang saya talaga mamili dito kasi nga, lahat talaga makikita mo. At saka parang, fulfillment mo na kapag ka nakabili ka ng, ang dami mong nabili, tapos yung babayaran mo, maliit lang. Ito na nga, pumipila na kami sa pagbabayad at biglang naalala ko, aba, kasama ko nga pala yung mag-aama ko. Nasaan na ba gayon? O di binalikan ko yung mag-ama ko. Ito nga, nakita ko na si Kalbo at ang aking prinsesa. Nasaan na kaya yung isa pang bata doon? Nasaan na ang aking panganay na anak? Aba mo. At ito nga, at ginawang playground ang dollar store. Patakbo-takbo pa. E di namili na rin kami ng mga pasalubong dahil ang asawa ko ay uuwi sa Mauritania. So dito na kami namili. Ay gusto pa isa ko. Sabi ko dito na lang at mas mura-mura pa. E di pumila na rin kami sa pagbabayad. Ay meron ditong self-service pero mas pinili naming magbayad sa counter kasi medyo marami-rami talaga siya. Yun lang. Bye-bye!